Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Nagsisimula ang aming serye kay Gina, isang batang babae na sikat sa paaralan dahil sa kanyang kagandahan at talento na nagpapahanga sa kanya ng lahat ng mga lalaki. Nagte-training din si Gina sa isang kumpanya dahil pangarap niyang maging sikat na idolo. Kilala siya sa pagiging mapagpakumbaba at pagtulong sa mga taong nabubuli. Then we move to our hero na Suno ang pangalan at humahanga din kay Gina at matagal na siyang pinagmamasdan. Kapag ang kanyang kaibigan ay pumasok sa kanya at nakita yon, pinayuhan niya itong itigil ang panonood sa kanya dahil mayroon na raw itong kasintahan at dahil sila ay nagmula sa dalawang magkaibang mundo. Siya ay sikat at mahal habang ang ating bida ay hindi kilala ng halos lahat. Bumalik na kami kay Gina. Kapag ang kanyang nobyo ay dumating upang makipag-usap sa kanya, siya ay tumingin sa kanya ng walang pakialam. Sinabi niya sa kanya na nasa publiko sila at itabi siya para makipag-usap. Nagkataon na nasa iisang lugar ang ating bida at nakikita silang magkasama. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng kaibigan na iba talaga sila at wala na talagang pag-asa na magkasama sila. Nalaman namin na ang relasyon ni Gina sa kanyang kasintahan na ang pangalan ay Tak ay talagang napakasama. Ito ay ipinapakita kapag sinubukan niyang humingi ng paumanhin para sa hindi pag-alis ng kanyang birthday party, ngunit ang ating pangunahing tauhang babae ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng malamig na balikat at sinasabi sa kanya na gusto niyang makipaghiwalay sa kanya. Tumanggi siya at sinabing hindi niya ito iiwan ng walang dahilan. Sinabi niya sa kanya na marami siyang dahilan, ngunit binibigyan siya ng isa lamang para iligtas siya. Wala na siyang nararamdaman para sa kanya at ngayon ay may bagong boyfriend. Tinatawanan siya nito at tinanong kung sino ang hindi mapalad na makipag-date sa kanya. Kinabahan si Gina at lumingalinga hanggang sa makita niya ang larawan ng isang random na lalaki. Tinuro ito at sinabing iyon ang bago niyang boyfriend. Nang tingnan niya ang larawan, napagtanto niyang ito ang ating bayani. Hindi nag-aalala si Tak dahil alam niyang nagsisinungaling siya. And to make sure, he tells her to introduce him to this guy and then he'll accept the breakup. Pumayag si Gina at sinabing ipapakilala niya sila bukas. Pagkaalis niya, napagtanto niya ang sakuna na nilikha niya at hiniling sa kanyang kaibigan na tulungan siyang hanapin ang ating bayani. Naabutan nila ang kaibigan ng bayani na natarante sa pag-aakalang may nangyaring masama at humingi ng tawad sa kaibigan ni Gina na sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Ngunit pagkatapos ay tinawag siya ng mga kaibigan ni Gina at sinabi sa kanya na natagpuan nila ang kaibigan ni ang lalaking hinahanap niya. Mabilis na tumakas ang kaibigan ng bayani at pinuntahan ng bayani na nagtatanong kung ano ang ginawa niya para hanapin siya ni Gina. Nagulat ang bida na hinahanap siya ni Gina, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na hindi ito ang oras para mag-ulat. Hinihintay siya ni Gina sa rooftop ng school. Nagmamadali ang ating bida, nag-usisa tungkol sa kung ano ang nangyayari at kung bakit siya gusto niya. Pagdating niya, nadatnan niya si Gina sa harapan niya, hinihiling na maging boyfriend niya. Nagulat siya nang mapansin niyang nag-iiba ang kulay ng mukha nito. Sinabi niya sa kanya na alam niyang maganda siya at mas nararapat kaysa sa kanya. Ngunit mapagpakumbaba siya at pinipili ang pinakamahina sa mga nilalang ng Diyos, ibig sabihin, siya. Sinabi niya sa kanya na itigil ang pangungutya sa kanya at sinabing mayroon na siyang kasintahan. Sinabi niya sa kanya na nakipaghiwalay siya sa kanya. Tinanong niya kung nakipaghiwalay siya dahil gusto niya siya at sumagot siya na kahapon lang niya nalaman na nag-e-exist siya at dapat na itong magising. Seryoso ito. Tinatanong niya kung bakit gusto niya itong ligawan kung hindi niya ito mahal. Sinabi niya sa kanya na huwag isipin ito bilang tunay na pakikipag-date, isang alok lamang para sa isang limitadong oras. Tumanggi ang ating bida na ikinagulat ni Gina dahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na may humindi sa kanya. Pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanila na mangha na sinabi niyang hindi. Tinanong nila siya kung ano ang gagawin niya tungkol kay Tak na ipinangako niyang ipapakilala sa kanyang bagong kasintahan bukas. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang gagawin at natatakot na malantad siya bilang isang sinungaling at maaaring mapilitan na bumalik upang makipag-usap. Balikan natin ang ating bida na nagkwento sa kaibigan tungkol sa alok ni Gina at kung paano niya ito tinanggihan. Nabigla ang kaibigan at hindi makapaniwalang tinanggihan niya ang mahal niya sa buhay. Biglang sumulpot si Ta at kinukutya ang bida at ang kaibigan nito, siguradong hindi boyfriend ni Gina ang bida dahil nagsisinungaling ito. Aalis siya. Samantala, patuloy na iniisip ni Gina ang pagtanggi ni Son Uno sa kanya at nakaramdam siya ng sama ng loob na parang ang buong mundo ay laban sa kanya. Pagkatapos, nagpakita si T at nagtanong kung ipapakilala niya siya sa kanyang bagong kasintahan ngayon o kung aatras siya. Sinabi niya na tiyak na gagawin niya at walang itatago. He tells her fine, he'll wait for her after school and she should bring her boyfriend. Nagpasya si Gina na wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta at kaladkarin ng bayani doon sa pamamagitan ng puwersa. Pero sinasabi niya sa kanya kahit anong gawin niya, hindi niya ito liligawan.
Sabi niya sa pagkakataong ito sasabihin niya sa kanya ang tunay na dahilan at ipapaliwanag niya kung bakit siya nakipaghiwalay kay Tak. Siya ay nakikiramay sa kanya at nagpa siya na tulungan siya at isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-date sa kanya. Sinabi niya sa kanya na isa sa mga kondisyon ay hindi siya maaaring umibig sa ibang babae sa panahong ito. Pumayag siya pero may mga kondisyon din daw. Gusto niyang tawagin siya sa pangalan niya at ihatid siya pauwi pagkatapos ng klase. Masaya siya na sa wakas ay liligawan na niya ito. Pumayag siya, ngunit ipinaalala sa kanya na hindi totoo ang kanilang relasyon, na ikinagagalit niya at naaalala niya ang kanyang ina bago ito namatay at kung paano niya ito pinayuhan na palaging maging tapat. Nang hilingin sa kanya ni Gina na pirmahan ang kontrata, nag-alinlangan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na pag-isipan ito at iniwan ang kontrata sa kanya. Dumating ang kanyang kaibigan at sinusubukang kumbinsihin siya na sinasabi sa kanya na ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Pumunta si Gina sa lugar kung saan naghihintay si Tak at nadatnan siyang mag-isa. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang bagong nobyo at sinabing mukhang nagkabalikan na sila. Lumipas ang 1 minuto at walang nagpakita. Kaya, sinamantala ni Tak ang pagkakataon at hiniling sa kanya na makipagbalikan sa kanya, nangako na hindi na niya ito sasaktan muli. Nawala ng pag-asa si Gina hanggang sa makita niyang dumating si Yuno at ibinalita na boyfriend siya ni Gina. Pumirma na pala siya ng kontrata. Masaya si Gina, kinuha siya, at umalis habang si Tak naman ay gulat na pumasok talaga siya sa isang relasyon. Pag-uwi ng ating bida, nalaman ng tatay niya na may relasyon siya at tinanong niya kung paano niya nagawang mahalin ang lahat ng babae sa kanya, humihingi ng payo. Nagtatanong tuloy ang tatay niya kung bakit niya gustong malaman ang tungkol sa pakikipag-date at babae. Sinabi sa kanya ng ating bida na isa rin siyang disenteng lalaki at nagpas siyang pumasok sa isang relasyon. Ang sabi ng kanyang ama, makinig, anak, narito ang sikreto. Ang unang paraan sa puso ng isang babae ay ang kanyang tiyan. Dalhin siya sa mga restoran at bilhan siya ng pagkain na gusto niya. Nang magtanghalian ng ating bida, napansin niyang hindi siya gaanong nagdadala ng pagkain, kaya sinunod niya ang payo ng kanyang ama at binilhan siya ng pagkain. Nang makita ito ni Gina, natutuwa siya sa kanyang pag-aalaga at nginitian siya. Nalabis na ikinatuwa ng ating bida na napangiti siya nito kahit sa maliit na bagay. Napagdesisyonan niyang hintayin siya pagkatapos ng klase para sabay silang umuwi. Pero kapag nakita siya sinabi sa kanya na hindi siya uuwi sa kanya at tumanggi na maglakad ng magkasama. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ayaw ng mga babae sa mga lalaking clingy at kapag iniwan siya ng lalaki, babalik din siya sa huli. Kaya, hinayaan niya itong maglakad mag-isa. At kapag ginawa niya, harap-harapang tinatakbuhan ni Gina ang kanyang dating kasintahan. Kaya tumakbo siya pabalik at hiniling sa kanya na ihatid siya pauwi. At laking gulat ng ating bida nang makita siyang muli at napagtantong tama ang kanyang ama. Ganap na tama. Nagpa siya ang pangunahing tauhang babae na dalhin siya sa isang restaurant para mas makilala niya ito dahil natatakot siyang baka magduda na ang kanyang kasintahan na peke ang kanilang relasyon. Doon, natuklasan niya na marami silang bagay na pagkakatulad. Kapag nalaman niyang kailangan niyang umalis dahil may pagsasanay siya, tinanong niya kung maaari niya itong sunduin pagkatapos niyang matapos upang maihatid niya ito pauwi. Sinabi niya sa kanya na mahuhuli siya, ngunit sinabi niyang hindi siya tututol at maghihintay. At kapag natapos na ang kanyang pagsasanay, nakita niyang talagang naghihintay ito sa kanya at inihatid siya nito pauwi. Nang hihingi siya ng number niya. Nagpaalam siya at umalis. At may nakatingin pala sa kanila. Lumalabas si Gina kasama ang kanyang mga kaibigan at patuloy na tinatawagan ang bayani, sinasabi sa kanya na nasa malapit na kafe siya at hinihiling na pumunta siya. Sa sandaling makuha niya ang mga mensahe, sumugod siya roon at isinama ang kanyang kaibigan. Nagsimulang kumilos ng kakaiba ang kanyang kaibigan na ikinainis ng kaibigan ni Gina na ang pangalan ay Hana na hindi na makatiis sa bida at patuloy na pinipilit na umalis sila. Naiinip na rin si Gina at sinabing pumunta sila rito. Ang bayani ay humakbang sa pagsasabi sa kanila na may malapit na lugar na nagbebenta ng talagang masarap na pagkain at hinihiling sa kanila na sumama sa kanya. Pinalayas ang kaibigan niya dahil secret place nila ito at hindi niya madadala si Gina doon. Masaya si Gina na nakabahagi siya ng isang espesyal na lugar sa kanya. Kapag pumunta sila doon at subukan ng pagkain, gusto nila ito. Nagsisimula na ring magkagusto ang kaibigan ni Gina sa kaibigan ng bida at mukhang may something na sa kanila kaagad. Kapag natikman ni Gina ang pagkain, gustong-gusto niya ito. Kaya, iminumungkahi ng bayani na naglalaro din sila. Si Gina ay naglalaro at may magandang oras. Hinihiling niya sa kanya na kumuha ng litrato ng magkasama. Kapag napagtanto nilang uuwi na siya, sasabihin niya na sa pagkakataong ito ay ihahatid niya siya at ihahatid niya siya sa kanyang bahay. Kapag sinabi niyang lalakad din siya,
Sinabi niya sa kanya na 18 taon na siyang naglalakad mag-isa. Hinubad niya ang jacket niya at binigay sa kanya na isusuot niya dahil hindi niya ito ihatid pauwi at malamig ang panahon. Ang pangunahing tauhang babae ay nagulat sa kanyang pag-uugali, ngunit sa parehong oras ay hinawakan. Nakita ni Tox ang pangunahing tauhang babae at kinunan pa siya ng litrato habang nasa tabi niya si Song na ikinagalit niya. Pumunta kami sa pangunahing tauhang babae na nagpa siya na ibalik ang jacket sa aming bayani. Kasabay nito, nakita niya ang kanyang dating kasintahan na binubuli siya, ngunit dumating siya sa oras, nakita sila, at binalaan si Tak na huwag abalahin ang kanyang kasintahan o isipin na saktan siya. Sinasabi niya sa kanya na kung gagawin niya ang anumang bagay na ikagagalit niya muli, handa na rin siya. Sinabi ni T na nagdududa na siya sa kanilang relasyon at patunayan niya ito sa sarili niyang paraan. Sinabi niya sa kanya na hindi siya babalik sa kanya upang linawin iyon, pagkatapos ay pumunta kay Song at pinakain siya ng mga passes. Nakakagulat ang ating bida namin sa ginawa niya, pero kinumpirma sa ex niya na sila na talaga. Pumunta tayo sa ating bida na nagagalit dahil hindi sumunod ang bida sa kanilang mga alituntunin. Tinatawag niya itong tanga at tanga. Iniwan siya at lumayo. Dumating ang kanyang mga kaibigan at pinapuna rin siya na sinasabing mali ang kanyang ginawa. Sinabi niya sa kanila na ito lang ang solusyon kahit na hindi ito totoo. Pumunta kami sa pigtak na galit sa nangyari at ipinapakita na hindi siya mabuting tao. Napagpasyahan niyang bawiin niya si Gina at subukang gawin ang lahat para magustuhan siya muli, ngunit hindi interesado ang pangunahing tauhang babae at hindi siya binibigyang pansin. Pumunta kami sa aming hero Song kasama ang kanyang kaibigan. Habang namimigay sila ng mga gamit sa mga estudyante, inaya sila ni Gina na kumain ng sabay, ngunit hindi siya pinapansin ni Song, nagalit dahil sa kanyang ginawa at tumanggi. Iniiwasan siya nito. Pagbalik ng ating bida mag-isa sa klase, nakasalubong niya si Hana. Ang kaibigan ng bida na hindi naman okay at mukhang pagod na pagod. Kapag tinanong siya nito, sinabi niya sa kanya na hindi siya kumakain ng 3 araw upang pamayat. Hinihikayat niya siya at sinabihan siyang dapat siyang kumain ng isang bagay upang hindi niya mapahamak ang kanyang sarili, ngunit hindi niya pinapansin ang payo nito at hindi ito tatanggapin anuman ang gawin niya. Pumunta kami kay Gina na pumunta sa kaibigan ni Song at nagmakaawa sa kanya na nagsasabing, "Please, I want anyway para mahalin ulit ako ni Song." Pinapalakas niya ang loob niya kahit na naaasar siya. Nagtataka ang bida kung bakit tinanggap ni Song ang alok niya noon. Sinabi ng kaibigan niya ang totoo at ibinunyag na nahulog ang loob ni Song sa kanya bago pa man niya ito nakilala at ginawa lamang iyon para maging malapit sa kanya. Laking gulat ng bida nang malaman niyang matagal na siyang mahal ni Song. Pumunta kami kay Song na nakaupo kasama si Hana. Kapag inabutan niya ito ng tubig dahil nag-aalala siyang ma-dehydrate siya, nagpasya siyang kunin ito mula sa kanya at napagtanto niya na hinahangaan niya ang kanyang paghahangad at nakumapit siya para sa kapakanan ng kanyang panaginip at pinalakas niya ang loob niya. Sinabi niya sa kanya na iniisip ng mga tao na kakaiba siya dahil tumanggi siyang kumain at uminom upang maging isang sikat na idolo. Sinabi niya sa kanya na siya ay kahanga-hanga sa kanyang mga mata. Ngunit hiniling sa kanya na kumain ng isang bagay kahit na hindi ito nagpapataba sa kanya. Pinakikinggan niya ito at pinapalakas din ang loob niya dahil alam niyang nagpapanggap lang itong boyfriend ni Gina at wala siyang nararamdaman para sa kanya. Kahit na mukhang nagsisimula na itong magkagusto sa kanya. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Gina si Sang at nakipagtalo na sinira rin niya ang kontrata dahil mahal niya ito at hindi sinabi sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya sinira ang kontrata at totoo ang kanyang nararamdaman. Tinatanong niya kung mahal siya nito at sinabi niyang nagustuhan niya ito simula nung una niyang narinig itong kumanta. Humingi siya ng paumanhin sa paglabag sa kontrata at pinatawad siya nito. Nagpapaganda sila. Pagkatapos ay pumunta si Gina sa lab upang sukatin ang kanyang tibok ng puso at sa sandaling makita niya si Song sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis na nagpapakita na siya ay naaakit sa kanya. Bumalik kami sa pag-uusap kung sino ang galit sa pangunahing tauhang babae at sa kanyang pag-uugali. Pinapanatag siya ng kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Pumunta kami kay Gina sa bulwagan ng pagsasanay kasama ang kanyang mga kaibigan at nagsimulang makipag-usap sa kanya ang tagapagsanay na si Hana. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maganda, ngunit pagkatapos ay nagsimulang purihin si Gina. Na sinasabi kung gaano siya talentado at kung gaano siya kagaling at makikita sa kanyang mukha ang selos. Kinabukasan sa paaralan, binigyan ni Siyong ng regalo si Gina para ipagdiwang ang kanilang relasyon. Gustong-gusto ito ni Gina at lalo pang lumakas ang paghanga nito sa kanya. Ipinakita niya sa kanyang mga kaibigan ang regalo at nakita niyang mas lalo siyang nagseselos. Naaalala niya noong magkasama sila at kung paano siya palaging nagbibigay ng mga regalo, ngunit hindi niya ito pinansin.
At nagiging malinaw na gusto pa rin niya siya at pinagsisisihan ang kanyang pag-uugali. Nang pumunta si Gina upang ilagay ang kanyang regalo sa kanyang locker. Nakahanap siya ng larawan ng kanyang sarili at isang mensahe mula sa isang taong nagsasabi sa kanya na magsasama sila sa lalong madaling panahon, ngunit wala siyang pakialam at pinuntahan niya si Siyong. Laking gulat ng ating bida nang makita niya kung gaano siya kamahal ni Gina at ipinagtanggol siya kapag sinubukan siyang asarin ng kanyang mga kaibigan. Nang humingi ng pahintulot si Hana na dumalo sa konsyerto ng isang sikat na mang-aawit, kilala rin ni Son ang mang-aawit na iyon at isa siyang malaking tagahanga. Paulit-ulit niyang sinasabi ang tungkol sa kanya na ikinagalit at naiinggit ni Gina. Nagdahilan si Son at ang kanyang kaibigan na umalis. Sinamantala ni Gina ang pagkakataong tanungin ang kanyang kaibigan tungkol sa mang-aawit at nagtataka kung paano biglang natanggap ng kanyang kaibigan si Sunong. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na napagtanto niyang mabuti siyang tao kaya nagpasya siyang tanggapin siya. Tinanong ni Gina si Hana kung gusto niya si Young pero itinanggi ito ni Hana at sinabing nagpapanggap lang sila at peke ang buong relasyon niya. Mukhang masaya si Hana na parang siya ang nahuhulog sa kanya. On her way to class, nakasalubong niya si Ta na may tinatanong sa kanya. Bumalik kami kay Gina at sinabihan si Song na hindi siya makakasama sa tanghalian dahil kailangan siya ng kumpanya, ngunit niyaya niya itong mananghalian sa kanyang bahay pagkatapos niyang kumain. Hiniling din niya sa kanya na sumama sa kanya sa konsyerto ng mga awit at pumayag ito at sumama sa kanya. Nang matapos ito, laking gulat niya nang makita si Gina kasama ang dating nobyo. Nalaman namin na pinakiusapan ni Hana si Gina na makipagkita sa isang mahalagang tao sa restaurant ng kumpanya. At nang dumating si Gina, laking gulat niya nang makitang ang ex niya ang humiling sa kanya na maupo at mag-usap. Siya ay tumanggi noong una at sinabi sa kanya na walang namamagitan sa kanila. Pero nakiusap siya kaya pumayag din siya. Bigla siyang naglabas ng maraming regalo at sinabi sa kanya na babayaran niya ang mga araw na hindi niya binigay. Sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam sa mga regalo at gusto lang niyang nasa tabi niya siya. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, dumating si Xiong at nakita silang magkasama at mukhang nagseselos. Tinatanong niya ito kung ito ba ang mahalagang bagay na pumipigil sa kanya na sumama sa kanya. Nagalit siya at lumayo. Sinundan siya ni Gina at tinanong kung bakit kasama niya si Hana. Sinabi niya sa kanya na sila ay nasa kanilang paboritong singer concert. Sinabi niya sa kanya na hindi niya alam na makikilala niya ang kanyang ex at si Hana ang humiling sa kanya na umupo sa kanya. Nagseselos din siya at bumabagyo. Sa kanyang galit, hindi sinasadyang may nabangga siyang tao, humingi ng tawad at nagpatuloy sa paglalakad. Lumabas si Ta at tinanong si Siyong tungkol kay Gina. Nang marinig niyang umalis siya, nagpanik siya. Habang ikinokonekta niya ang mga tuldok, napagtanto niyang nasa panganib siya. Nawawala tuloy ang mga gamit niya at may kumukuha ng litrato sa kanya kung saan-saan. Nag-aalala siyang iwan siya ng mag-isa at nagpas siyang tawagan siya. Pumunta kami kay Gina na parang may sumusunod sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit siya inistok at sinabi niyang pinadalhan niya siya ng mensahe na nagsasabi sa kanya na magsasama sila sa lalong madaling panahon. Natuklasan niya na isa itong estudyante sa kanyang paaralan at nagbanta na isusumbong siya kapag lalapit ito sa kanya. Nagagalit siya at sinabing hindi niya ito iiwan. Ito ay nagiging malinaw na siya ay hindi matatag sa pag-iisip. Tumakbo siya palayo at sinundan siya nito. Bumalik kami kay Siyong na nagsabi kay Tak na nakipagtalo siya sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya sumasagot. Nagalit si T sa kanya at sinisisi siya dahil hinayaan siyang maglakad mag-isa. Napagtanto nila na may kakaibang nag-iiwan sa kanya ng mga mensahe at larawan. At sigurado sila na sinasamantala niya ngayon ang kanyang pag-iisa at malamang nasasaktan siya. Natarante sila at sinubukang tawagan siya, ngunit naka-off ang kanyang telepono na mas ikinatakot nila. Bigla silang nakatanggap ng tawag mula kay Gina, ngunit walang nagsasalita. Kinumpirma ang kanilang pangamba na talagang nasa panganib si Gina, sinabi nila kay Xiong na dapat hanapin siya ng bawat isa sa iba't ibang lugar. Pumunta kami kay Gina kung saan sinabihan siya ng obsessed guy na matagal na niya itong pinagmamasdan at hinihintay siyang makipaghiwalay kay Tak. Pero nang mangyari yun ay agad siyang nakipag-date sa iba kaya nawalan siya ng pagkakataong mapalapit sa kanya. Siya ay nagalit ng labis at nagsimulang sumigaw sa kanya, hinihiling na ipanggako nito sa kanya na hindi siya sasaktan. Sa sandaling iyon, dumating si Jong sa tamang oras at ginulo ang lalaking humahabol kay Gina, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at hinampis siya sa ulo. Sinuri siya ni Son at sinabi sa kanya na tumawag na siya ng pulis. Nang marinig ng obsessed guy ang mga sirena ng pulis, tumakas siya at aksidenteng nabangga si Tak na nagtanong sa kanya kung may nakita siyang kakaiba dahil kaibigan niya ito at hindi niya alam na siya ang nang-i-stalk kay Gina. Ngunit biglang, nakita ni T ang mga larawan ni Gina sa kanyang bag at napagtanto na siya ang nahuhumaling, kaya't nahuli siya at ipinasa sa pulisya. Chong sa pagligtas kay Gina.
Umalis sila at napansin ni Gina ang galit. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kasalanan at dapat siyang maging masaya dahil dumating siya sa tamang oras at naging bayani na nagligtas sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nagpasya siyang ihatid siya pauwi araw-araw at talagang ginagawa niya ito. Sa kasamaang palad, nalaman niyang naglalakbay ang kanyang mga magulang kaya tinanong niya kung magiging okay lang ba siya mag-isa. Itinatanong niya kung gusto niyang pumasok sa loob at siguraduhin ang sarili at syempre, hindi ito tumanggi at sumama sa kanya. Kinakabahan siya, kaya sinabi nito sa kanya, make yourself at home and invite him to dinner. He see a photo of her with Hannah and asking about her. Sinabi niya sa kanya na 4 na taon na silang magkaibigan at matalik niyang kaibigan si Hannah. Binago niya ang usapan at sinabihan siyang huwag mag-alala. Hanggat naroon siya, dapat siyang matulog at magpahinga. Wala pang 5 minuto, siya na ang nakakatulog. Napagtanto ni Gina na talagang nagsisimula na siyang magkagusto sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, pumunta si Gina upang makipag-usap at nagpasalamat sa kanya. Sinasamantala niya ang pagkakataong tanungin kung maaari ba silang bumalik sa pagiging magkaibigan. Pagkatapos ay pumunta kami sa kaibigan ni Gina na nag-imbita sa kanya at sa kanyang mga kaibigan na magbakasyon sa kanyang bahay. Siyempre, pumayag sila. Pupunta rin si Xiong at ang kanyang kaibigan. Biglang nahanap nila si T sa harapan nila at napagtanto nilang sasama rin pala siya sa kanila. Nalaman ni Xiong na naging magkaibigan muli sina Gina at T dumating sila sa bahay ng kaibigan at sa bakasyon ay naglalaro sila. Habang nagluluto, biglang pumasok si Hannah at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Halatang sinusubukang mapalapit sa kanya. Ayaw siyang mapahiya ng ating bida kaya hiniling niya sa kanya na i-chop ang mga sibuyas. Biglang pumasok si Gina sa kusina at na-absorb na ang ating bida sa kanya kaya nakalimutan niyang nandoon pa nga si Hannah. Nagalit si Hannah. Kapag nagtitipon sila upang maglaro, nagpasya silang maglaro ng isang laro kung saan ang lahat ay bumubulong ng isang tanong sa tainga ng taong nasa tabi nila at itinuro ang taong para sa tanong. Kapag patuloy na sinasagot ni Gina ang pangalan ni Tak sa kaibigan ng bida, gusto nilang malaman ang mga tanong. Sabi ng kaibigan, para malaman ang mga tanong, kailangan nilang tamaan sa likod at pumayag ang ating bida para malaman niya. Paulit-ulit siyang tinatamaan hanggang sa turn na ni Hannah at tinanong siya ni titinuro niya si Gina. Nagpasya si Gina na matamaan upang malaman ang tanong at sinabi sa kanya ng kausap na tinanong niya si Hannah kung may gusto siya doon. Nagsimulang magtaka si Gina kung bakit si Siyong ang pinili ni Hannah at naging malinaw na nagseselos at naiinis. Maya-maya ay niyaya si Gina na lumabas ng magkasama. Kasabay nito, nakaramdam si Hannah ng pananakit ng tiyan at nag-message kay Sayong na sumama sa kanya sa Botica, ngunit patay na ang baterya ng kanyang telepono. Samantala, sila ni Gina ay nagsasama-sama at lumalaki mas malapit at masaya siya. Nakita sila ni Hannah na magkasama at nagalit. Umuwi na galit. Nang tanungin ni T kung ano ang mali, sinabi niya sa kanya na si Gina at Song ay may isang pekeng kontrata sa pakikipag-date, ngunit ngayon ay nagiging malapit na sila at umaarte na sila ay tunay na nagmamahalan. Kinabukasan, nang makita si Gina, kinakabahan siya at iniiwasan siya. Kapag namimigay sila ng pagkain, nagbibiro si Gina at sinabing kukunin niya lahat na ikinagalit ni Hannah. Sinasabi niya sa kanya na siya ay makasarili at palaging kinukuha ang lahat para sa kanyang sarili. Speaking to her harshly, hindi maintindihan ni Gina kung ano ang ginawa niya para marapat yon. Biglang kinuha ni Hannah ang kanyang bag at umalis. Sumunod sa kanya si Tak at tinanong kung ganito ba ang kinikilos niya dahil gusto niya si Siyong. Inaamin niya na ginagawa niya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat kumilos ng ganito at dapat maghintay ng tamang panahon dahil babalikan siya ni Gina. At saka pwede kunin ni Hannah si Sayong. Pumunta kami kay Gina sa pagsasanay kung saan nakita niya si Hannah at humingi ng paumanhin na hindi niya sinasadyang kunin ang lahat ng pagkain. Hindi siya pinapansin ni Hannah. Biglang dumating ang tagapagsanay at sinabi sa kanila na kailangan nila ng pera. Tutol si Gina at sinabing nung pumirma siya ng kontrata sa kumpanya, hindi nakasulat na kailangan niyang magbayad. Sinabi sa kanya ng trainer na mahigpit sila habang nagsasanay at kumukuha ng pera sa trainee na hindi umuunlad, ibig sabihin, Hannah, at hiniling sa kanya na maglipat ng pera sa manager ng kumpanya. Tutol si Gina at sinabing kung kumukuha sila ng pera, dapat nilang kunin ito sa lahat, hindi lang sa isang tao. Ngunit pinatigil siya ng tagapagsanay at sinabing alam niya ang kanyang trabaho at may mga dahilan siya. Hindi umiimik si Gina at ipinagtanggol si Hannah, pinupuri siya at sinasabing siya ang pinakamasipag na nagtatrabaho at hindi pa siya nakakita ng kumpanyang kumukuha ng pera mula sa mga trainee nito. Sinabihan ng tagapagsanay si Hannah na magbayad at umalis. Nagulat si Gina nang tumanggi si Hannah na umalis kasama niya at sinabihan siya kung gusto niyang pumunta, dapat siyang pumunta ng mag-isa at pumayag na magbayad ng pera.
Nasaktan si Gina sa kanyang pag-uugali at umalis, iniisip ang buong paraan tungkol kay Hana at sa kanilang nasirang pagkakaibigan. Ang tanging naiisip niyang puntahan ay si Jong. Pumunta kami kay Sunong na biglang naabutan si Gina sa harapan niya at tinanong kung bakit siya nandito. Hindi ba dapat nagsasanay siya sa kumpanya niya? Kinuwento niya sa kanya ang tungkol kay Hana at kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mali at na siya ay isang mabait na tao na hindi gustong makasakit ng iba. Sinabi niya na mula nang maging malapit siya sa kanya, natanto niya kung gaano siya kabait. Tinatanong niya kung ano ang gagawin niya ngayong umalis siya sa kumpanya. Hindi raw niya alam, pero pangarap niya noon pa man ay maging isang sikat na idolo. Ipinakita niya sa kanya ang isang video na kinunan niya ng kanyang pagkanta at hiniling sa kanya na i-upload ito sa YouTube na sinasabing tiyak na makakahanap siya ng taong magpapahalaga sa kanyang talento. Tuwang-tuwa siya sa suporta nito. Nang umuwi si Gina at nakilala ang kanyang kapatid, pinatawag siya ng kanyang kapatid na babae dahil gusto niya itong makita at makilala. Sinabi ni Gina sa kanya na hindi talaga sila nagde-date at ito ay isang kasunduan lamang. Ngunit inamin na siya ay talagang nahulog sa kanya at na pagkatapos ng kontrata ay magsasabi ito sa kanya ng totoo at sila ay magde-date ng totoo. Pumunta kami kay Hana na ang trainer ay lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na tumanggi ang direktor ng kumpanya na magpatuloy sa team nang wala si Gina at hiniling sa kanya na ibalik siya. Galit na tumanggi si Hana at sinabing tinanggal niya ang numero ni Gina at pinutol ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Sa oras na iyon, pumunta si Gina para sabihin kay Siyong na naging viral ang kanyang video at nakakuha ng maraming view. Masaya si Siyong na naabot niya ang kanyang mga pangarap at gusto rin siya nito. Mag-uusap kami na nagsabi sa isang panayam na interesado siya sa isang babae, ngunit malayo ito sa kanya ngayon. Nakita ito ni Song at napagtanto niyang si Gina ang ibig niyang sabihin. Nakipag-usap siya at nagtatanong kung bakit niya sinabi yon noong naghiwalay na sila. Nagpahiwatig si Tak na mahal pa rin siya nito at babalikan siya. Kaya dapat humanap ng iba si Siyong. Sa sandaling iyon, natuklasan ng mga kaibigan ni Sayong ang kontrata nila ni Gina. Isang ideya ang biglang dumating sa kanya at pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa coach na nagpadala sa kanya ng link ng isang kanta ni Gina na sumikat. Sinabi rin niya sa kanya na galit ang manager dahil pinaalis niya si Gina sa kumpanya. Nang buksan niya ang link at binasa ang mga komento, nadatnan niyang pinupuri ng lahat si Gina, kaya lalo siyang naiinggit at naiinis. Muli niyang pinuntahan si Song at hiniling na makipag-date sa kanya pagkatapos ng kontrata. Sinabihan niya itong huwag magbiro tungkol doon at sinabing mas mabuti na manatili silang magkaibigan. Inamin niya na seryoso siya at na-in-love siya sa kanya kanina at hiniling niyang hintayin siya. Sinabi niya na kung hindi siya mahal nito, maaari silang maging isang kontrata tulad ni Gina at nangangako na magiging mabait sa kanya at hindi kailanman tratuhin siya ng masama. Pero tumanggi siya at sinabing mahal niya si Gina. At kahit na matapos ang kontrata, walang magbabago sa kanyang nararamdaman. Nagagalit siya at sinabi sa kanya na sinubukan niya ang lahat para mapalapit sa kanya at hindi niya maintindihan kung bakit napakapit siya kay Gina kahit na ang ugali nito sa kanya ay bastos. Dumating si Gina at nakita sila at sinabing mananatili siya sa kanila at makikinig kay Hana at tingnan kung saan ito pupunta kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit pagkatapos ay nagpa siyang kunin si Song at umalis. Bago umalis, napagtanto ni Hana na si Song pala talaga ang nobyo ni Gina at pinakiusapan niya itong huwag nang makipaglapit sa kanya. Kinabukasan, isang kakaibang mensahe ang nakarating sa lahat ng mga estudyante sa paaralan at lahat sila ay nagsimulang tumingin kina Song at Gina na may kakaibang tingin. Nagtataka si Gina kung bakit nakatingin ang lahat sa kanya hanggang sa makita niyang may naglik na litrato ng kontrata nila ni Song at nakita ng lahat. Inakusahan nila siya bilang isang manlalaro at isang manchaser na ginagawa lang ang lahat ng gusto niya. Sinabi ni Hana sa kanila na sina Gina at Song ay nasa isang kontratang relasyon ngunit sa papel lamang at hindi nila mahal ang isa't isa. Kaya, sinisisi ng lahat si Gina sa paglalaro sa damdamin ni Song at pagsasamantala sa kanyang pagmamahal. Pumunta kami kay Song na nakarinig tungkol sa iskandalo at sumugod sa kanya kaya walang nang iistorbo sa kanya dahil sa mga chismis. Hinailan niya ang isang tao sa isang tabi at nalaman na siya ang naging dahilan ng pagtagas ng kontrata at humingi ng paumanhin at sinabing kinuha niya ito sa kanyang bag nang may dinadala siya. Sinabi sa kanya ni Song na huwag mag-alala at kakausapin niya si Gina at tingnan kung ano ang nangyayari. Kapag kasama ni Gina ang kanyang kaibigan, sinasabi niya sa kanya na wala siyang pakialam sa kahit ano maliban kay Song at wala siyang pakialam sa sasabihin ng sinuman tungkol sa kanya basta mahal siya ni Song. Naalala ni Hana noong pupuntahan ni Song si Gina at pinigilan niya ito, sinabi sa kanya na ayaw siyang makita ni Gina, na masama ang loob nito sa kanya at ayaw siyang kausapin o makita man lang ang mukha nito.
Kapag tinanong niya kung kailan siya makikipag-ayos sa kanya, sinabi niya sa kanya na hindi sila nag-aaway at walang problema sa pagitan nila. Naniwala si Song sa kanya at hindi napunta kay Gina. Kapag nasa klase si Song, naririnig niya ang mga estudyanteng nagsasabi ng masama tungkol kay Gina. Kaya, nagalit siya at pinuntahan siya. Pumunta kami kay Gina na nagbabasa ng mga negatibong komento na puno ng galit sa kanya. Sinimulan nilang ikalat ang kontrata kung saan-saan sa paaralan at hindi niya alam kung sino ang gumawa nito o kung sino ang gustong sirain ang kanyang buhay. Nang pumunta si Gina para tanungin si Hana kung ginawa niya ito. Hindi siya pinansin ni Hana at hindi sumagot. Pumunta kami kay Ban na nakita kung ano ang nangyari kay Gina at nagpa siya na samantalahin ang sitwasyon at lumapit sa kanya upang tumayo sa kanyang tabi. Nang hinahanap ni Gina si Song, ngunit hindi niya ito makita. Nalaman niyang nawala siya pagkatapos ng nangyari. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang nag-leak na larawan ng kontrata ay kinuha sa silid kung saan siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagtitipon. Nakita niya ang bag ni Hana at kinumpirma niya na siya ang nag-leak ng kontrata. Nang harapin niya ito, hindi ito itinanggi ni Hana at sinabi sa kanya na ginawa niya ito upang sirain ang kanyang buhay at na kung magagawa niya, gagawin niya. Lalo siyang nasaktan. Naiinis daw siya sa kanya dahil kinukuha niya ang lahat sa kanya. Mas sikat siya, mas maganda, at dahil sa kanya, umalis siya sa kumpanya at hindi na magdodrawing o maging idolo. At sinira niya ang kanyang buhay at kinuha din ang pag-ibig sa kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Gina na palagi siyang nagseselo sa kanyang talento at palagi siyang nagsusumikap kaysa sa kanya at sinubukan siyang gayahin ng pangunahing tauhang babae na maging katulad niya at hindi niya napansin. Sinabi sa kanya ni Hana na wala siyang pakialam at talagang sinira niya ang kanyang buhay gaya ng pagkawasak sa kanya. Hindi makapaniwala ang bida na ang kanyang panghabang buhay na kaibigan ang dahilan ng lahat ng nangyayari sa kanya. Bigla, habang nag-uusap sila, narinig nilang nagsasalita sa radyo ng paaralan ang lalaking lead na ipinapaliwanag ang relasyon nila ni Gina at hindi siya nito ginamit. Sa kabaligtaran, mahal niya talaga siya at mahal din siya nito. Nalaman namin na nawala siya para tanggalin ang lahat ng mga kontrata na nakalagay sa paligid ng paaralan. Nagpasya siyang pumunta sa broadcast room at sabihin sa mga estudyante ang kanilang kwento. Inamin niya na nagsimula ang kanilang relasyon sa isang kontrata, ngunit natapos sa pag-ibig at nagpasya siyang kanselahin ang kontrata. Masaya si Hana sa pag-iisip na sinira niya ang buhay ni Gina hanggang sa nabigla siya na nagpasya itong magsimula ng totoong love story ng walang kontrata. Sinabi niya sa mga ito na palagi niyang mahal si Gina nang may one-sided na pag-ibig at ang kontrata ay ang tanging pagkakataon niya para mapalapit dito. Ang lahat ay naantig sa kanyang mga salita at hiniling niya sa kanila na ihinto ang pag-abala sa kanya at sa halip ay hikayatin at suportahan ang pagmamahalan sa pagitan nila. Nang marinig ito ni Gina, naantig siya at nabuhayan ng loob at ipinagtapat niya na mahal niya rin siya. Pumunta siya at sinabihan si Hana na wala siyang pakialam kung galit sa kanya ang lahat basta ang taong mahal niya ay nasa tabi niya. Look girl, gawin mo lahat ng gusto mo. Nang kumanta si Gina, nakita niyang kasama niya ang guro at nalaman niyang pinarusahan siya dahil sa paggamit ng broadcast ng walang pahintulot, ngunit nakahanap siya ng mga tala na iniwan niya saan man na nagtatanggol sa kanya. Nalaman namin na pagkatapos ng nangyari, nagpa siya ang lahat sa paaralan na patawarin si Gina at tanggapin ang kanilang relasyon habang si Hana ay hindi na pumasok sa paaralan. Para naman kay Tag, nagpa siya na rin siyang tanggapin ang kanilang relasyon. Patuloy na pinupuntahan ni Gina si Hana at hinihiling na bumalik siya sa paaralan at humihingi ng paumanhin kung sakaling nagawa niyang magpakababa. Sinabi sa kanya ni Hana na pumapayag siyang makipagkaibigan muli sa kondisyon na layuan niya si Song at sinabi sa kanya na mahal niya siya at sinabing, "Kung talagang mahal mo ako, isuko mo siya." Sa pag-uwi ni Gina, paulit-ulit niya itong iniisip at hindi niya alam kung sino ang pipiliin, ang kanyang panghabang buhay na kaibigan o ang mahal niya sa buhay. Pumunta kami kay Song na nagsasanay kung ano ang sasabihin upang ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Gina at gumawa ng mga pangako sa kanya. On his way the next day, nadatnan niya si Hana sa harapan niya. Hiniling niya sa kanya na lumabas kasama niya at sinabihan siyang kalimutan ang tungkol sa paaralan para sa araw na ito. Kapag tumanggi ito, pinipilit at kinukumbinsi siya nito. Kaya, sumama siya sa kanya. Kumain sila, kumukuha ng litrato, naglalaro ng magkasama, nakikinig ng musika, at nag-e-enjoy sa kanilang oras. Pumunta kami sa kaibigan ni Song. Kailan pinuntahan siya ni Hana at tinanong kung alam niya kung nasaan si Gina, sinabi niya sa kanya na wala silang alam maliban sa abala sila. Pakiramdam niya ay magkasama sila at patuloy na nagpapadala ng mga mensahe kay Gina. Nang makita sila ni Gina ay nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya at halatang masama ang loob niya, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang araw ng normal.
Pumunta kami sa Tag at sinabi niya sa kanya na matatapos na ngayon ang kontrata ni na Gina at Song at hiniling niyang bumalik siya kay Gina para maging kanya ito na nagsasabing ito ay isang pagkakataon na hindi niya dapat palampasin. Habang naabot niya si Song, pinuntahan namin ang ating pangunahing tauhang babae na nagmumungkahi kay Gina na madalas silang lumabas ng magkasama pagkatapos nilang magsimulang makipag-date. Nang marinig ito ni Gina, mukhang nabalisa siya tungkol sa isang bagay, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng isang tawag na nagsasabi sa kanya na ang bagay na hiniling niya ay dumating na. Sinabi sa kanya ni Song na manatili kung nasaan siya at kukunin niya ito. Sinamantala niya ang pagkakataon at nakita ang mensahe ni Hana sa sandaling iyon. Tinanong siya ni Hana kung nakikipag-date siya kay Song at mukhang masama ang loob. Pagkatapos ay tumatawag si Song at sinagot ito ng pangunahing tauhang babae. Nalaman niya na hiniling ni Song sa mga serbisyong panlipunan na ayusin ang traffic light sa harap ng kanyang bahay para ligtas siyang tumawid sa kalsada. Siya ay napakasaya na siya ay nagmamalasakit sa pinakamaliit na detalye. She loves him the way he loves her, pero hindi siya sumasagot at umuuwi mag-isa. Kapag pumapasok siya sa paaralan kinabukasan, lahat sila ay umiiwas sa isa't isa at hindi nag-uusap. Nang makilala ni Gina si Tag at tinanong niya ito kung nag-aaway sila ng kanyang kasintahan, sinabi nitong naghiwalay sila at nagsimulang umiyak. Sinabi niya na siya ay dumating upang magkabalikan sila, ngunit pagkatapos na makita ang kanyang episode at na mahal niya si Song, nagpa siya itong manatili sa kanyang kaibigan at tulungan siyang makasama si Song. Sinabi niya sa kanya na kung mahal siya nito, hindi siya dapat sumuko at kailangan niyang magsakripisyo para sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabing pag-iisipan niya ang sinabi nito. Pumunta kami sa bahay ni Song kung saan may hawak siyang picture ng nanay niya at mukhang malungkot. Pumasok ang kanyang ama at tinanong kung nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan. Nagtanong si Song kung paano niya nalaman at sinabi sa kanya ng kanyang ama na halata ito at pinayuhan siya na kung talagang mahal niya ito, hindi niya dapat hayaang mawala siya. Nagpa siya si Song na makinig sa kanyang ama at subukan sa huling pagkakataon. Pumunta kami sa aming pangunahing tauhang babae na nag-iisip tungkol sa kanta at inaalala ang kanilang mga alaala ng magkasama. Nakatanggap siya ng tawag, nagbihis, lumabas at nakipagkita kay Hana. Tinanong niya kung pumunta ba siya upang aliwin siya, ngunit sinabi ni Hana, alam kong kaibigan kita at dapat kang tumabi sa akin. Sinabi sa kanya ni Gina na ayaw na niyang makipagkaibigan at hindi dapat magkasakitan ng magkakaibigan at isinuko niya ang kanyang kasintahan para sa kanyang kapakanan. Nagpa siya siyang putulin ang relasyon sa kanya at kumapit kay Song at huwag siyang pakawalan. Kasabay nito, papunta na si Song at nagkita sila. Magkalapit sila at magkabalikan. Lumipas ang oras at umalis si Hana sa paaralan habang ang dalawang magkasintahan ay nagpa siya na gumawa ng isang bagong kontrata na may mga kondisyon na sila ay magsasama magpakailanman. Pumayag naman si Gina at mukhang magsisimula na ang bagong love story. At iyon ang aming kwento. Nagtatapos dito. Paki-like at subscribe. See you sa susunod na drama.